daw, Timaring. Sa kanya po. Sa kanya, bakit siya matitikitan? Hindi sir, pinapapasok lang po sa akin. Ang tanong ko sa'yo ba yan? Ay, hindi po sa amin po. Huwag mong galawin, sir. Huwag mong galawin. Naisuyo lang po, pasensya na po. Naisuyo lang po kasi hindi po kaya. Kasi dinaw ng tanong ko, sir, sa'yo ba Pasensya na yan? sir, pasensya. Hindi niya masisettle sa ngayon dahil wala siyang reference, ano? Pero pagka nag-renew siya, magre-reflect yan sa kanyang LTO record. Sinisigurado ko sa'yo, sir. Sa license sir? Yes, sa license niya, no? Masakit kasi dito, nagpapakilala siya na dati siyang empleyado ng gobyerno na retirado. Purong pagmamahal. Kasi nagpapatupad tayo dito ng ordinansa. Ordinansa, approve na ka dito, one-side policy. Asan yung pinanghawakan mo na ano? Hindi pwede tayo Tingnan mo sa barangay, tingnan mo sa barangay, i-research Sir, mo. galing kami sa barangay. Tayo, nagkakahirapan tayo dito pag ganyan laging ginagawa. Pati yung mga MMDA. Oh. Dapat kasi sasakyan natin nasa garahe, sir. Ha? O bago Sir, alam mo ba yun yung rules na yun, sir? Bago kayo sasakyan natin nasa ganyan. garahe. Hindi, wala pa yun. Dapat sana Huwag mo ibahin, sir. Ang tanong ko sa iyo, ang dapat sasakyan natin nasa sana, garahe. bago sila bibili, mayroon silang paradaan. Kaya nga, sasakyan mo nasaan ba? Nandito. Sa kalsada. Oo. Bawal. Pero may parking, may one-side parking. Wala nga eh. Magsalita ng pahirap, sir. Hindi kasi yung resibo na yan, kwarta na yan. Para ka naman hindi galing sa gobyerno. Alam ko pero hindi ako ganyan, hindi ako ganyan. Kung magsalita na ganyan, wala kang patunay, sir, ha? Puro ganyan lang yung implement nyo. Para hindi ka galing sa serbisyo. Wala ako sa serbisyo, sa serbisyo ako. Lumalinis. Wala kang tiwala sa gobyerno. May nahuli kami, hindi nagalaw. Ako, ilang bisis ako napalaban. Kaya nga eh. Retirado kang nagserbisyo sa gobyerno, wala kang tiwala sa gobyerno. Na deployment, upon apprehension, meron na pong violation yung yung sakay nyo, naka-illegal park po yun. So titikita na lang po, kaya nga po yung 5 minutes, pag may dumating na driver, tinitikita na lang. Pero pag walang driver na lumbas, ito towing po. Sana malinaw po yung klaro, ano. At again, nuulit ko po, galing po tayong barangay with all coordination. Wala pong one-side parking dito sa area. Ay, mga puro, kasama na rin natin yung team ng TRD. Yan, Officer Valencia. Koy, koy! Kanina po ito. Ayusin ko muna itong dalawa. Bangga. Kanina po itong side lang dito. Sa mga nakong-stop dito, baka pwede yung alis muna po dito. Kasi hindi natin pa nakikita nito eh. Nakalis pa. Ako na lang po gagawa ng paraan, ma'am. Nakikinig lang po, ma'am. Nakaka-stop po tayo dito. Yan, mga puro, for your info rin po, pag mga ganyang mga bagay at mga tawag dito, establishment, mga upuan, mesa, mga encroachment, yan. Sa depots po yan. Tayo po sa team, sa TTMD, puro more on sa traffic concerns lang po. So, pero as much as we can, ayan, sinasabihan na rin natin at katulad ng mga halaman, pinapaalis na rin. Kausap mo na tanot na application yan. Ayun, kausap mo, Toy. Ano may pangalan niya? Ay, mga puro silip tayo dun sa bandang, dami dun, walang helmet. Let's go guys. Okay, dito mga puro, ayan, clear na yung area. Officer Valencia, good morning sir. TRD, mabuhay mga boss. Dito marami tayo nahuli mga walang helmet po. Tingnan natin kung ano itsura dun sa simula. Officer Gomez, good morning.
Alright, cleared na. Ito currently sasampa na. Ito naka-towed na rin yung mga sedan. Itong isang sedan na itim, hihilahin pa lang. Cleared na dito sa area. Mukhang ito ihila nung isa, nung sedan na itim. Kung may pega lang. Wala ring helmet. Ay mga puro, kasama natin OHC for today. Ako si Francisco. Good morning sir. Saludo TTMT, mabuhay kayo mga boss. Boss, meron tayong sitwasyon kanina na nakita. Hindi lang siya refuse to sign, kundi refuse pa na kunin yung ticket. Ano mangyayari boss pag ganun? Siya magkakaproblema nun dahil imbis na meron siyang reference number para sa pag-settle ng kanyang naging violation, hindi niya masisettle sa ngayon dahil wala siyang reference, ano? Pero pagka nag-renew siya, magre-reflect yan sa kanyang LTO record. Sinisigurado ko sa iyo, sir. Yes, sa license niya, no? Masakit kasi dito, nagpapakilala siya na dati siyang empleyado ng gobyerno na retirado. Pinaliwanag naman natin sa kanya na ito ay legit na operation at meron tayong coordination sa barangay. Pero ayaw niya pa rin maniwala. Misis niya, pinipilit yung kanyang nalalaman. So wala na tayong magagawa kundi talagang i-implementa sa kanya kung ano yung batas na inaatang sa atin, no? Para mag-implementa o maglinis dito sa kabaan ito. So far, Officer Francisco, kamusta naman yung currently ginaganap na clear operation dito sa area? Sa ngayon, kung makikita pati sa likod mo, malinis na. Bago tayo dumating kanina rito, magkabila na double sided yung mga naka-illegally parked dito. Ngayon kasi may pinakikita sila na sa atin na isang barangay resolution. No? Ito ay resolution. Na katunayan na sila ay nagre-request na magkaroon ng one-side parking dito. Yan ay alinsunod na kailangan pumasa muna sa City Council, no? Para maging isang ganap na ordinansa. Sa ngayon, kung hindi pa ordinansa at ito ay resolution pa lamang, hindi sila allowed mag-parking dito on both side ditong kabaan itong kalsada. Thank you so much, Sir Francisco. Buhay po kayo sa mga boss. Kaya mga purong larong-laro, I hope na clear yung mga concerns, ano? Lalo na dito sa area, yung mga residente, maintindihan nila, malaman nila na kung pwede ba or hindi mag-park dito sa kanilang dito sa sa kabaan ng street po nila. Ito mga bollards na ito. Ito pinaalis na rin sa kalsada. Samantala mga puro, dito naman kasama natin ang team ng TRT. So far, tingnan natin. Officer Valencia, good morning. TRT, maboy mga boss. Boss, so far, kamusta naman ang huli natin? May mga ano ba tayo dito? Violators sa mga tricycle po sa area? Sa ngayon, puro legal na yung mga tricycle natin. Wala pa tayo nakikita na mga nagbabiolate at saka koloro. Very good. Tignan po na natin baka meron. Thank you so much, Officer Valencia. Saludo mga bossing TRD. Alright, so yan mga puro, makikita nyo, sobrang clear na yung area. At hindi tayo alis dito nang hindi na nakiklear. Officer Nadimo, good morning. At natatanggal yung mga obstruction. Alright, let's go. Let's go guys. Ito na rin. Natanggal na, natow na. Ito pala, Cotabato. So ito rin, target location din natin ito. From here, dito tayo nagsimula. Wow, ay wow. Linis na po yung area. Ang boss
bossing, wag ka na tumuloy, walang helmet, baka mahuli pa po kayo. Right, clear na, clear na. And next target location, tong Cotabato. Pero wala silang idea. Hindi nila alam na isa rin to sa complaint area. Ayun. Nagkahulihan na pala dito. Yun, tricycle. May nahuli tayo. Mamaya alamin natin kung anong violation niya. Dito isang closed van. May mga driver naman, titikita na lang. May motorsiklo. Then dito sa bandang loob ay mga puron, dito naman yung driver. Kaya lang naurasan na, may reference number na. So in-expect na po yan sa Tumana, Marikina. Tapos mga puro, yun ang namamara ng mga walang helmet doon po sa kanto, ha? Baka may nakita kayo ng mga walang helmet. Yung iba naman natikita na. Sasabi sa'yo, abalahan ka. Natin yung dalawang ID natin sa sulatan na nag-resita sa akin isang libo bilang ka-record. Oo. Tapos sa traffic ha. Ano? Ikaw, discount ka. Ayan o. Para hindi ka na maabala. Nathan, nakikisuyo. Kaya mga puro, dito po tayo namamara ng mga walang helmet sa kanto. Alright mga puro, dito naman tayo sa kabila. Ayan, pumasok sila Officer Francisco. Cotabato Street. Ito may nahuli pala, utility vehicle, tricycle. Dito may nakapark na tricycle. And then isang sedan, dalawa, tatlo. Pag di pa po napopost yan, tanggalin nyo na po. Lahat may driver. Nakaabang lang lahat sila. So may mga driver, magsialis na po kayo hanggang di pa napasok ng ating team. Kasi bossing walang helmet. Tingin lahat to eh. Ito, mga walang nagtanggal, mga motor. Mag-helmet kayo, sir. Mag-helmet kayo. Nakikisuyo to, truck natin. Marami dito mga Ay mga por, meron dito motor isa, dalawa, tatlo, apat. Wala may ari, ma'am? Pasok sa loob yan.
Alright mga puro, in-advise na natin yung nakamotor si Bossing na malapit lang naman, maglakad na lang. Itulak na lang yung Bukage moves. Tapos dito, malinis na dito mga puro. Kasi ano na po ito, pasilyo na ito. Hindi na ito ubra ng siyempre, ito naman, ito na na-drive, dalawang motor. Bibili lang ulo, may helmet. Ako sir. Kikita ka na lang daw, Timaring. Sa kanya, bakit siya matitikitan? Hindi sir, pinapapasok lang po sa akin. Ang tanong ko sa'yo ba yan? Ay, hindi po sa amin po. Huwag mong galawin, sir. Pasensya Huwag na mong po. galawin. Nakisuyo lang po, pasensya na po. Nakisuyo lang po kasi hindi po kaya. Kasi dinaw ng tanong ko, sir, sa'yo ba Pasensya na yan? sir, pasensya na sir. Kanina po ito, Sa hipag ko po. wala po siya. Wala po. Kaya kakarga natin po. Ay, sir. Baka Kasi pwede po, ba? dapat matikitan po ito. Maalis po ito dito eh. Ano po kasi, yung susi po kasi wala sa akin eh. Baka pwede naman, sir. Ibababa Hindi naman po na ganun ang batas po natin. Dapat Alright mga puro. So ito, isa, dalawa, tatlo, mga walang driver. At ito nga po. Tigit na lang, sir. Huwag nang isa idalhin na po ang doon. lisensya. Tsaka ho dapat yung may-ari po mismo. Ayun, nasa ano po yung Yun na nga may-ari. po. Dali lang po, mama. Single ticketing system, ibig lang sabihin nun ay yung uniformity ng pag-enforce ng batas. Trapiko dito sa Metro Manila, para-parehas na schedule of fines and penalties ng bawat violation na karaniwang babaylet ng mga motorista. Sa phase 1 niya, wala pa yung device natin. So ngayon, yung paninikit, pangkaraniwan natin ginagawa, patuloy pa rin gagawin yun. Nakasanayan na, yun pa rin yung gagawin. Hindi ko kumpiskan na lisensya at i-issue lang ng ticket. Pero ngayon, plus demerit points. Nakakonekta kasi yung system natin ng bawat LGU sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, kada huli ng bawat LGU and MMDA ay naka-record sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, bawat huli merong kaakibat na demerit points. Depende sa bigat ng offense o nagawang violation ng isang motorista ay doon na katumbas na demerit points. Contestable naman din yon. Pwede mo i-contest within 10 working days. After which, saka lang mag-aalarma sa LTO pag hindi mo binayaran agad or hindi mo kinontest yung ticket na issue sa'yo. Yung demerit points ay napaka-importante rito dahil pag kahit 10 years or 5 years yung validity ng inyong lisensya, ay pwedeng kumpiskahin ng sinamang enforcer ang inyong lisensya kapag naitala sa record na humigit ka na sa 10 demerit points or meron kang outstanding or hindi binabayarang multa. Pag hindi mo siya binayaran or hindi mo siya kinontest within the 10 working days, yung pangalawang offense mo palagi ay pwede na kumpiskahin din ang iyong lisensya. Kahit saan ka mahuli, pwede mo naman rin siyang bayaran anywhere. Nice. Pwede ka magbayad sa counter ng over the counter ng bawat LGU sa City Hall. Also, yung mga payment scheme, electronic payment scheme, katulad ng GCash, Paymaya, and other sa mga bangko na katuwang natin sa e-payment. May limitation siya ng tatandaan po natin ang pagkakaroon ng lisensya isang privilege siya. So, ang gobyerno, through LTO, pwedeng bawiin anytime yung lisensya once you committed the maximum number of demerit points. So, initially, pag more than 10, mga pwedeng confiscahin and review yung license mo, pwede kang masuspend. Depende kung anong kabigat ang inyong mga committed violations. Or pag umabot ka ng more than 40, that's the time na pwede na sigurong i-revoke ay yung lisensya dahil nga sa sobrang dami na ng iyong violations. So, nakagawi dati na bayad ka lang, multa lang, tapos wala na. Pwede ka nang takbo lang ng takbo, violation ka ulit. Bayad ka ng multa at walang kaakibat na demerit. But this time, through RA 10930, kaakibat po doon yung demerit points ng bawat violation. So, nabibilang na po ang number of violations committed ng isang motorista or driver. Sa ating mga kababayan, sana sumunod lang po tayo sa mga lituntunin ng batas trapiko. Ito ay para sa isang road safety measure. Ang intention po natin dito ay magkaroon ng disiplina sa ating lansangan sa pamamagitan natin mga enforcer, sa ating mga motorista. Sumunod lang po tayo, magkaroon ng kaayusan
kababayan at disiplina para magkaroon tayo ng maayos ang daloy ng trapiko at mabawasan po yung insidente ng mga banggaan o road crashes. Kami po yung umaapila sa inyo, magkaisa po tayo, pagtulungan po tayo para sa kakaunlad ng ating lungsod, para kakaunlad ng ating bansa. Big shoutout lang Telesim Philippines. Grabe, sobrang solid nito mga bro. Ito lagi natin kasama sa mga operations, sa mga vlogs natin. Tatanggalin nyo, twist nyo lang yan to the left. Tapos ayun na. Pwede mo ng handheld camera na siya. Tapos, ang ganda. Diba? Hindi ka mukhang parang may nakasabit sa'yo na weird. Ganda. Ganda ng kulay. Pogi pa rin. LSC number 1. Let's go. Purong pagmamahal. Maraming salamat sa'yo. Walang papapaw. So, thank you so much sa walang sa akong support. Tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon. At ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. So, thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.